Hello, Architribes, Archipeeps, and friends. Kumusta kayong lahat? Binabati ko kayo ng magandang araw. Tsaka unang-una, nagpapasalamat ako sa mga subscribers na patuloy na nanonood dito sa channel ko. Tsaka sa mga darating pang subscribers na maliligaw dito sa channel. Okay? At I hope nakakapagbigay naman ako ng mga konting information or kaalaman regarding sa profession ko at sa building construction in general, okay? Ngayong araw, pag-usapan natin yung dalawa sa profession na madalas pinagkukumpara. Doon sa mga hindi masyadong nakakaalam, minsan nalilito talaga sila kung which is which, okay? Ito ay yung architect tsaka yung civil engineer. Okay? By education at saka specialization, magkaiba talaga ang architecture and civil engineer, okay? Alam ko malawak din ang scope ng civil engineering, malawak din ang scope ng architecture, pero di ko alam bakit madalas nagsisiksikan tong dalawang to, okay? Pero hindi naman dapat kasi sobrang lawak ng parehong profession eh. Sobrang lawak ng scope nila eh. So, ngayon, nag-invite ako ng isa sa mga kaibigan ko pero ang tawagan naman namin ay Insan. Pareho kami ng apelyido kaya Insan kami pero we're not related by blood. He is a civil engineer and a structural engineer by profession and kasama ito siya sa mga na-feature dun sa Squire magazine, dun sa successful men who did not graduate from top universities, okay? Speaking of success, natanong ako noon dati na paano ko daw nasabi na successful na ako as an architect. Ang sagot ko sa kanya, sabi ko, depende sa definition niya ng success, okay? Kung ang definition mo ng success is sandamakmak na pera, meron ka ng sandamakmak na pera, malamang hindi pa ako successful. So, hindi tayo qualified doon. Magbibigay siya sa atin ng insight. Ano ba talaga ang civil engineering in general? Tapos, ano ang pagkakaintindi niya sa role ng bawat isa, yung architect, tsaka yung civil engineer. At abangan nyo rin kasi after ng insights niya, magbibigay rin ako ng insight about architecture. Kung ano ba din talaga ang architecture base sa pagkakaalam ko at base sa practice ko. Okay? So, without further ado, here's Engineer Juan Jovan Orteza. Hi Architect John, thank you for having me on your channel and for giving me the opportunity to give some insights about architecture and civil engineering. Ano nga ba ang pagkakaiba ng isang architect at isang civil engineer? Mahahalin tulad natin ang isang building sa katawan ng isang tao. Ang architect, sila yung nagde-design kung anong shape ng katawan mo, anong kulay ng balat mo, gaano kahaba yung buhok mo, at kung gaano kaganda. Ang isang civil engineer naman or structural engineer, sila yung nagde-design kung gaano katibay yung mga buto mo at kung gaano kalakas yung mga muscles mo. Kumbaga, hindi ka basta-basta natutumba kapag tinulak ka. Sa isang building, ang architect, sila yung nagde-design kung gaano siya kaganda. Kumbaga, yung mga pintura, aesthetics, yung mga facade, ganon. At isang civil engineer naman, sila yung nagbibigay ng design kung anong sukat ng mga poste at gaano kadami yung bakal. Ang civil engineer ay isang profesyon na nagde-design and construct ng mga dam, buildings, kanal, towers, bridge, yung mga highway, ganyan. Ang civil engineering in general ay maraming branch or specialization. Pwede kang maging structural engineer, hydrologist, or pwede ka rin maging geotechnical engineer. Ang structural engineer, sila yung mga nagde-design ng mga high-rise structures, yung mga bridge, yung mga long span na mga beams. So, more on focus sila sa safety ng isang structure. Para during earthquake,
hindi magko-collapse ang structure mo. Even sa typhoon na malalakas, ganyan, sila yung nagko-compute ng mga forces or stresses para hindi gumiba ang structure mo. So, karamihan ng mga ginagamit natin or yung mga nagagamit natin like yung mga highway or yung mga bridge, design ng mga structural engineers. So, napakalaki ng contribution ng mga structural engineers or mga civil engineers sa society para i-keep yung safety ng humanity or pagdating ng calamity, mga natural disaster. Sila yung gumagawa ng mga design niya, ganon. So, hindi alam ng karamihan na safety ang pinaka number one na priority ng mga structural engineers. Sa mga civil engineering students, ang maipapayo ko sa kanila ay habang maaga i-master nyo yung mga subjects nyo sa design, strength of materials, theory of structures, yung mga steel design, saka yung mga geotechnical design. Kasi yan yung mga gagamitin nyo kapag licensed civil engineer na kayo. Sa mga kakapasa pa lang ng board exam ng mga civil engineers, hindi natatapos dyan yung pag-aaral nyo. Kumbaga, ticket pa lang siya para ma-practice mo yung profession mo. So, habang bata, basa lang ng basa at aral ng aral kasi napakaraming pag-aaralan sa design eh. So, pwede mong i-focus sa isang libro or sa isang topic muna hanggang sa magamay mo siya at kung paano mo mapabilis ang gagawin mo kasi for sure yung mga gustong maging structural engineers, napakarami mong ide-design ng mga beams, mga columns, retaining wall, trusses, foundation, gaya ng mga board pile, driven pile, isolated footing, combined footing, mga ganon. So, sa beams pa lang, hundred of thousands or maybe abot ng millions yan later on pagka 10 to 20 years na ang naging experience mo sa design. So, ang advice ko is gumawa ka ng paraan kung paano mo mapapabilis ang design. Kumbaga, automatic na siya. Parang ganon. So, habang tumatagal, nabibuild mo yung experience mo at malalaman mo na kung gaano karami yung bakal ng columns or beams. Meron ka ng mga projection kung gaano siya kadami yung rebars. Malalaman mo rin yan kung over-design ka ba or under-design ka sa isang project. Kasi hindi lang safety ang tinitignan natin as civil or mga structural engineers, kundi pati yung cost ng structure. So, sa industry natin, karamihan ng mga company or yung mga clients, mas pipiliin nila na mas mura yung magiging structural design ng structure. Kasi kung mahal yung design mo, hindi ka nila kukunin sa susunod na nilang project. Maghanap sila ng mga structural engineers na mas makakatipid sila. So, hindi lang sa design ng safety, kundi marunong ka rin dapat mag-gauge kung over-design ka ba or hindi. Alright, maraming salamat Insan at pinagbigyan mo ako sa pangungulit ko sa iyo. Okay. Ngayon naman, magbibigay naman ako ng insight about architecture, okay? Ano ba ang trabaho talaga ng isang architect bukod sa magpaganda ng bahay? Okay, hindi na ako magbibigay ng mga proper definition based sa mga batas or based sa mga libro. Kasi gusto ko magsabi lang ng insight sa lingwahe na may intindihan nung general public or nung nakararami, okay? Kasi kagaya ng sabi ko, napakalawak din yung scope ng architecture. So sobrang lawak yon, hindi na natin itatouch yon. So yung regular na trabaho ng isang architect,
nakabase sa tatlong bagay, okay? Beauty or aesthetics, function, tsaka strength, okay? Dito sa strength, meron kaming background about kung paano itatayo yung bahay, naturally, kasi hindi kami kagaya ng visual arts na para lang masatisfy yung yung paningin ng tao. Buildable siya, in short. So yun, pero hindi namin ito masyadong kasi hindi namin ito specialization. Kapartner namin dito yung mga civil engineers, okay? Or structural engineer. So dito sa function, ginagawa namin yung mga spaces na para mas maging efficient yung traffic flow or movement ng user gagamit ng structure. Ina-identify namin yung interrelationship ng bawat space. Okay? Na halimbawa, sa isang simpleng bahay lang, okay, hindi na natin itatouch yung mga hospital, airport, lahat yun actually pinag-aralan namin. So kaya makikita mo, yung specialization ng architect is more on planning, space planning. Kasama din dun yung pag-incorporate ng mga codes or regulations like the National Building Code, Fire Code, para masiguro ang kaligtasan ng tao nang gagamit ng structure, okay? So, hindi lang siya para pagandahin ang isang bagay, kundi may purpose, may function para magiging efficient yung end user. Marami. Pero yun nga, sabi ko nga, para lang kayo magkaroon ng idea sa lingwahe natin na medyo maintindihan nyo mabuti. Okay, para doon sa mga kaibigan ko, ilalapit ko na to para personal. Okay. Para sa mga kaibigan ko dyan, ng mga architects and engineers, huwag na tayong magkumparahan or mag-awayan, okay? Na karamihan sa nakikita ko sa mga forums, nagdidebate, nag-aaway, nag-aangasan. May kanya-kanya tayong role. Hindi naman tayo mawawalan pare-pareho ng trabaho eh. Kasi, halimbawa, sa isang structure, may architectural, may structural, may electrical, may plumbing, may mechanical. O lugi nga ang mechanical pagdating sa bahay kasi minsan wala na, di ba? Hindi tayo mawawalan ng trabaho. Huwag na tayong mag-agawan at mag-away-away. Kasi yun ang nakikita ko sa karamihan sa atin eh, yung self-entitlement. Karamihan sa atin, nag-aangasan, tapos sasabihin na mas importante ako kaysa sa kanya. Siyempre, walang professional na papayag na sasabihin na mas inferior ka kaysa sa ibang professional. Di ba? Insulto yun eh sa kapwa mo professional na pare-pareho tayong, tawag dito, naghirap, pare-pareho nangutang yung mga magulang natin para maigapang yung pag-aaral natin at maging professional tayo tapos maging insultuhan lang tayo. Walang ganun. Tanggalin nyo sa katawan nyo yung self-entitlement. Ganito kasi yan eh. We belong to the same body. Hindi pwedeng sabihin ni kamay na mas importante siya sa paa. Hindi pwedeng sabihin ng mata mo na mas importante ka sa ilong or sa bibig or sa tenga. Lahat yan, importante. When you treat someone as your partner, treat him equal. Okay? Sabi nga doon sa Bible, di ba? Consider other people as better than you. Mas maganda nga yun eh, na i-consider mo na mas better siya sa'yo. At ito ang sikreto, magtataka kayo kung bakit hindi ako nawawalan ng project. Kasi karamihan sa mga project ko, bigay din ng mga partners ko na to, ng mga engineers. Nagbabatuhan kami, binabato nila yung architectural sa akin. Di ba mas maganda yon? Kaysa naman sa nag-aaway kayo, nag-aangasan kayo, pare-pareho kayong walang mga project. Magrespetuhan tayo ng profession. Okay? Huwag kayong magalit sa akin. Okay, wag na natin pag-awayin yung mga profession natin. So, that's all. Maraming salamat sa panunod nyo. Kung may mga questions kayo, mag-comment lang kayo sa baba. And sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, please subscribe to my channel. Mag-like ka. And once again, maraming salamat. Insan Engineer Juan Jovan Orteza. Kung may mga questions din kayo about civil engineering, si Engineer Juan Jo, yung tatanungin natin, okay? Para sagutin kayo. So, God bless sa inyong lahat. Stay safe, okay? At stay home lang muna tayo. Konting pasensya pa, konting tiis pa. Kaya natin to, okay? God bless!